So that's the next lesson is you find your strength. Strength mo na yan, nahanap mo na eh. Now that you know your strength, move out of the comfort zone. And challenge yourself to learn yung mga hindi mo strength. And then be prepared to challenge yourself to grow. If you're not prepared, wag ka magnegosyo. Sabi nga nila, diba? kailangan mo daw maging warrior talaga. Oo, talaga. Kaya nga food warrior. Ayan, diba? Yari na. Food warriors. So kung ano yon, all right. Come on. Welcome back to another episode of What's Hatching. We're taking a breather from having a guest on the show today. So it's just me and Prime. Yes. And today, we were given an interesting topic. Yes. What are we talking about today, Prime? Ikaw na bahala English yun. So the topic for today is our biggest lessons from failures. What are our biggest lessons from failures? So, I've got a lot. I've got a lot of emotions. Yeah. So I guess I can start with my top 3. Oo. And then what did I learn from them? And then if there's more, because I'm sure there's more, we can keep going. Sige. Parang kailangan ko ata ng tissue dyan. So, ako muna ba? Sige, or ikaw na. Pasok, Daniel. Failures. I mean, I guess for me, the first time you will be exposed to failure is in school, right? In school with grades, right? So the first time you really experience failing is when you take an exam and then bagsak, diba? Or you failed a grade or kala mo okay, tapos yung palakol. Ilan diba? ba kasi yung grade mo? Ano ba yun? Wag na natin tanongin Ayun, yun, diba? But my point is, my first real biggest failure, although I failed a few subjects in high school, it's usually math talaga eh. Math talaga yung weakness ko. Oo, favorite ko pa yan. Yeah, ikaw numbers ka kasi, may diba? ako sa numbers. So math talaga weakness ko, pero it really hit me when I went to college. So in college, I studied psychology and marketing, dual major. Animo, to the LaSallians listening. But what? Anime. Ayan. Ayun. But my very first class that I failed was college algebra. Ayan. Wow. College algebra. And natapat ako sa professor na terror talaga daw, na sinasabi, don't take that professor kasi ibabagsak ka niyan. Kumbaga, kilala siyang nambabagsak talaga. Get. So, wala siya na lang natira and I needed to take the class, right? Wala kang choice. I had no choice but to take her. Kung di, madidelay ako. Yari ka. So, I had to take her. So, bahala na lang, like, if I would fail or not. But yun na nga, the class was so hard. Talagang kahit anong effort ko, kahit piniga ko na talaga utak ko, talagang nagpupuyat ako 5 kape para lang maaral. Pati yung best friend ng professor ko, hinire ko as a tutor. Wow. Para lang mapasa ko yung class, right? But the thing is, wala. Paglabas ng grades, wala pa din. fail. And back then, binibigay yung report card. Per class, bibigyan ka ng card. Diba? So, pupuntahin mo talaga yung class and then they'll give you a card. And then on the card, when you open it, malaman mo, ano grade doon? Oo. 0. Seryoso? failed. 0? Oo. So, Grabe ibig sabihin, yun, failed ka. Oo. So, nangyari, nabasa ko, hawak-hawak ko yung card. Hagulgul ako bigla. Talagang. But I realized, as I continued taking classes, I mean, once you fail, it's not the end of the world. Correct. Just because you failed, that doesn't mean na you're a failure in life. You may have failed in that specific thing, but doesn't mean you failed sa lahat ng gagawin mo sa buhay. And what I realized then, as I was taking classes with other people, especially yung matatalino talaga, yung mga
makaano lang, kuwari 99 yung grade. Umiiyak. Iyak na. May ganon, di ba? Oo, maraming ganun talaga. Nung nakikita ko yon parang wow, 99, parang magpapakamatay ka na. Mm. Paano pa kaya yung totoong buhay? Dito, nasa school ka pa lang, ganyan nangyari. Nako, the thing is, in real life, you can't control the world, right? No matter how good you are, no matter how smart you are, in the real world, wala eh. Talagang aatakihin ka ng buhay. Correct. And no matter what, you will fail. It's unavoidable. Race kasi in life, no? So the question is, how will they deal with failure kung ganun pa lang sa 99? Iyak na siya. Paano pag sa buong totoong buhay, nag-fail sila, diba? So for me, I feel like failure is a necessary evil. Parang for me, failure is a stepping stone to success. Correct. Na kung wala yung Agree ako failure, sa part na yan. diba, hindi ka magsasaksi. So yun yung una kong sa failure sa grades. Ikaw ba, Prime? Failure. Wait lang, ipagpipray First, ko yung muna unang mong lahat memory yung sa failure, yung unang parang nag-fail ka tapos talagang nagtumatak sa'yo. Failure siguro. Yung mahirap kasi na tanong sa akin yan. Guys, sorry. Kaya parang kailangan ko ng mga 5 minutes. Sige. Failure. Kasi maraming failure talaga sa akin. Yung first lang na yung naalala mo first- nangyari sa'yo, nung pinaka-first na failure na, Oo. Inaano ko kasi yung emotion ko. okay. Oo, kasi mabilis kasi ako makamove on. Parang wala akong maisip. Pero, So nalilimutan mo na talaga. mabilis, Tinatanggal mo na. tinatanggal ko siya eh. Kasi hindi ang failure kasi sa akin is yun nga, same sa'yo, stepping stone siya. Mm-mm. Yung sa akin siguro yung failure ko yung maling tao yung pinagkatiwalaan ko. Boom. Yun yung trust. Hindi lang sa business, sa lahat ng bagay. So, yun yung number one yung naisip. sino nag-break ng heart mo? Yung maling tao yung pinagkatiwalaan ko. Example, like yung syempre, nung bata ako, yun yung pinaka-failure ko, yung nag-trust ako sa mga friends ko noon before. Yung trusted mo sila sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Like, sinishare mo. Like, ito, alam mo ba yung nangyari sa akin to? And lahat ng mga breakdown mo, sinishare mo sa friend mo na yon. Tapos, yun pala yung magiging armas niya sa'yo, pabalik sa'yo. Yun yung lang. pinaka-failure sa akin. Yun yung number one. So how can you take these things and relate them to business? Like, anong lesson na makukuha mo dun sa failure na yun that you can apply na hindi mo magawa sa business? Especially food and beverage. Yun nga, yung failure na yun, yung pag-trust mo sa tao. Like, example is binibigay mo lahat yung ideas mo Okay. sa business. Example lang, tara, start tayo, ganyan. Yung pala, iba pala yung intention ng tao sa'yo. Di ba? So, Oo. ang sinasabi mo ba is okay lang yung magbigay ng ideas basta yung intention is klaro? Oo. Hindi naman sa ganun yung intention. Yung parang, yung ideas mo na masyado kang na-overwhelm sa business. Na hindi mo na pipilter yung tao kung siya ba yung para sa'yo. Like, hindi ka ba niya gagamitin para sa sarili niya? Or team ba kayo? Okay. So parang ang lumalabas, the way I understand what you're saying is, the main issue is trust. Yes. Yun. So sige. So since yun yung parang paulit-ulit na lumalabas, failure. I guess the next question is, to prevent failure, you need to trust people, right? Yes, So correct. how do you know if you can Patay trust tayo. you? Excited ako eh. Meron How akong do you mata know if you can trust people? Medyo mahirap na tanong yan. Kasi case to case yan sa tao eh. Kung paano mo, kumbaga may list ka eh. Kung ano yung mga red flags mo. Like example, na-break niya to. So, meron kang list of red flags na pag ito nagawa niya, wala kang trust sa kanya. May ganon. Case to case scenario yun. Depende sa tao. Pero for me kasi, yung trust is, siguro yung guts ko talaga. Sa Okay. akin. Para sa akin kasi Is that enough? para sa akin. Pero yung ibang tao kasi Would you recommend that for other people? Why and why not? mahirap yung tanong mo. Daniel, parang ako dito. Kasi yan yung mahirap iniisip eh. nila. Oo, Alam mo, oo, pag yes. sinabi mo sa kanila, trust your gut. And then they follow yung advice na binigay mo. Tapos doon sila nayari. Oo nga. Yari, wag niyo ako sundin. So tanggalin mo yung sarili mo doon Oo, sa sige. Kumbaga, para Sa sa business- normal na kahit sinong makarinig nito ngayon, ano yung mabibigay mo? How do you trust someone?
How do you know if you can trust someone? First, syempre, check mo muna yung alignment mo sa kanya. Kung parehas ba kayo ng vision. Okay. So, dun mo makikita or the way kung paano siya makipag-cooperate sa'yo, makipag-usap. Like example, mag-test ka. Gumawa ka ng bagay na makikita mo kung sino Pagsubok. siya. Yes, yun. Yung test na try mong tingnan to, magbigay ka ng pwedeng matempt siya. Can you give an example? Sample, bigyan ka sample. Siguro opportunity. Like sample na merong chance sample, team tayo. Okay. Ayan. Tapos ikaw, close ka sa akin. Diba? Okay. Close ka sa akin as partner. And merong nagsabi sa'yo na, uy, sample lang, is sa pagkain. Sabi niya, uy, bibilin ko yung pagkain mo. Okay. Sabi niya dun sa partner, dun sa, kung may trust issue ka dun sa tao, like, uy, bibilin ko yung pagkain mo. Aha. Sabi, dun mo makita na may cut, sample may cut. Yan, sabi, pag dinirect niya sa kanya yung cut, syempre iba na yon yung intention niya. Gets mo ba yung point ko? Let me create a visual. So, person A, person B, person C. Yun. Okay. So, ano yung scenario? Person A may pagkain. Group kayo. Group kayo. So, A, B, C, partners kayo. Partners kayo. A, B, Tapos, C. lahat kayo may sample na lang. Pinakamadali siguro yung tip na lang. What do you mean? Pinakamadali. Sa isang restaurant, Okay. may customer na nagugustuhan yung tao. Okay. Tapos may binigay ng tip. Meron kayong rules na centralize yung tip. Yung tip. Yon. So, malaki. Like, ikaw yung nag-hard work, ikaw yung 1K. nag-effort. Ikaw lahat, nandun yung mindset mo kasi na, ako naman nag-effort eh. Binigay yung tip sa'yo. Oo, sa'yo. This Kasi is for you. ikaw yung O, nagustuhan niya. ng customer. Oo. So ngayon, Okay. matitest mo ngayon kung ilalagay niya ba yon sa centralized na tip nyo or ipapacket niya yun. Isang sample yun na, So, sige. Yes. So, pag pinacket niya yun, anong message sa'yo, Prem? syempre, ibig sabihin yun, mas iniisip niya yung sarili niya. Pag nilagay niya, Iniisip niya yung rules and team. Kasi paano naman kung iba yung team mo is magaling din, may nag-tip din sa kanya. Okay lang ba sa'yo na ipakit niya din yun? Kumbaga, isipin mo din yung sarili mo na ikaw yung makikihati sa tip ng iba. Ayun yung rules. And binibigay naman yung tip sa lahat. Yes, correct. So, And, may mapupunta naman sa'yo doon. tsaka centralized naman yun. And rules is rules, di ba? Kung yun yung rules. Pero kung wala namang ganong rule. Ibang usapan na yun kasi depende sa management talaga. Pero sample lang yun. Di So ba? if it's a rule and it was a disobeyment of the rule, then that's a problem. But if wala namang Walang rule, rule. Siguro yung pwede mong ibulsa yun, okay lang. Kasi wala namang rule eh. Pwede, pero dun lalabas yung sarili mo kung sino ka ba talaga kasi walang rule eh. Kung greedy ka ba or i-share mo yung blessing sa kasama mo, sa'yo yan eh. Kumbaga as personality mo na yun kung sino ka, lalabas na talaga kung sino ka. Gets mo? So, yung basis mo for trust is the actions. Yes. Dun mo talaga makita yung action. So- Yung iba yung sinasabi sa ginagawa. So for me, actually, I would agree to an extent. For me kasi, I don't really trust people anymore. Nakapa-broken-hearted ko masyado. Like, Kaya nga eh. it's Yung mga not trust easy issue for me. dyan. It's not easy for me to trust anyone anymore. So I don't trust anymore. But what I do is I observe. I observe. Instead of trusting you, I will observe you. And yun na nga. So based on what you do, then I will act accordingly. So pag yung energy mo ganito, babalik ko yun sa'yo. Kasi nakikita ko naman na ganito yung energy mo. So hindi ko kasi pag sinabi kong trust, malakas na word yun eh. Correct. Pag binitawan mo, I trust you. Wow. Mabigat na yun. Kumbaga sobrang meaningful sa'yo yun. Yes. So I don't just say I trust you if I don't mean it. You know what I mean? So for me, I will observe the actions, and if there's a reoccurring action na disrespect ako or hindi vinalue yung value ko, 'di ba? Correct. Then I will draw borders. Pero ibig sabihin, kumbaga, para may mga folder ako eh. May mga folder ako. Kung ganito kang tao, dito ka sa folder na to. Kung ganito kang tao, dito ka sa... Hindi ibig sabihin forever ka dito sa folder na to. Depende sa pagbabago ng ugali mo or your energy. If it changes, then I'll move you to a folder where, kumbaga, the energy is reciprocated. Correct. Gets? Kasi, ganun yung bakit ako pagkatras. ganon? Parang napaka-jaded naman ni Danny. Grabe naman. Kung ganon, bakit ganon?
Kasi nga, nasunog na rin ako eh. Magkaiba lang siguro tayo ng trust kasi ayun nga yung sabi ko, yung maling taong yung pinagkatiwalaan mo. At the same time, yung trust sa akin kasi, yung pagka-deep kasi nun. Yun yung example, yun yung scenario. Pero kung tatanungin mo yung deeper trust talaga sa akin, sample lang, yung pinagkatiwala mo yung bagay na alam mong mas kaya mong gawin ng maganda. And then? Tapos, nakita mo bumagsak and sobrang bagsak, failure, nagkaroon, nalungkot ako, nag-down ako kasi kung tama lahat ng mga naiisip kong gawin. But, mali yung napagkatiwalaan mo and tinras mo siya na kaya niyang gawin yun, nag-fail yun lahat. The question is, ma-avoid ba yun? Yung part na yun? Or kailangan ba minsan mangyari yun para matuto ka rin? Actually, hindi natin talaga masasabi ma-avoid yung isang bagay. Kasi, yun nga, lahat ng bagay na nangyari sa buhay natin is may reason yun. And, minsan isang reason yun para mas maintindihan mo at mag-grow ka kung paano ba maging better. So, sometimes these failures meant to be. Yes. So, hindi natin siya ma-avoid. Pero, pwede nating ma-minimize. Minimize lang yung magiging problem ng ganong scenario, no? Okay. So, yun sa akin siguro, yung masasabi ko lang paano ma-minimize yun nga, kung ano yung decision mo, gawin mo siya. Like yung sa sarili mo, kung pinagkakatiwalaan mo yung decision mo na yon, gawin mo. Whether or not you're right or wrong. Yes, gawin mo siya. Just do it. Yes. Nike. At least wala kang regret, di ba? Na, mali yung napagkatiwalaan ko, tapos hinayaan ko, tapos wala na, bagsak na. Kasi may what ifs ka na paano kung ginawa ko to? Diba? Dahil mali ka nga. Okay. So what is a failure? So yun yung first failure, diba? What is a failure na experience mo? Maybe later na sa life. Pero meron ka ng mabigat na lesson na nakuha doon. Ano yung failure na yun and ano yung lesson doon? Failure. Siguro yung minsan na, minsan yung pagiging impulsive ko. May times na nakikarried away talaga ako. Excited. Oo, yung sobrang excitement mo na kaya. Kasi nga alam kong kaya ko lahat eh. Advance. Oo, advance ako, mag-isip. kaya ko lahat ng bagay. Parang yun yung mindset ko. Parang wala akong limitation sa sarili ko. Kasi alam ko lahat ng bagay kaya mo eh. Depende lang sa'yo. So what situation were you too excited and it failed because of your excitement? Yung pagpasok ng maraming tao sa buhay ko. Sa kumpanya. Masyado akong na-overwhelmed. Di, okay lang yan. Kaya ko lahat yan. Ganun, no? Kaya mo yan. Sige, pasok mo na lahat yan. Okay lang yan. Kahit gumastos ka dyan. So, and dumating sa point na, shit, masyado ata ako nabigla na ang dami ko palang pinapasok na tao. Hindi ko pala kaya lahat. So how did you learn? What the lesson that you got from that? Yun yung part na kung ano lang yung kailangan mo talaga based sa'yo kasi alam mo yung negosyo mo, yun lang yung gawin mo. Prioritization. Yes, and no matter what anong sabihin ng team mo, mas alam mo yun kasi ikaw yung nandoon talaga. So for you, para lang mabigyan sila ng applicable na, kasi medyo vague pa tayo yung usapan natin. Since food and business naman yung topic natin dito, ano yung mga sa tingin mo kailangan i-prio? Sa pagkain, yung pa-prior mo is sa restaurant or sa kiosk. Let's say restaurant. Ang pa-prior mo syempre yung head. Lagi head like hindi Head mo of the kitchen. Yes, hindi mo kailangan agad ng manager. Kailangan mo team leader. So what's the difference? Yes, yung manager kasi is hindi naman lahat pero pag when you said manager, madalas hindi na sila yung gumagalaw. So more on supervise, tingin-tingin. Tingin-tingin lang sila. Ito yung gawin mo day to day. Pero hindi lahat is nagtatrabaho nag-hands-on. And what you're saying is mas importante yung nag-hands-on. Yes. Kasi Really? mas alam nila yung totoo. Mas alam nila talaga paano i-manage yung tao. Kasi gumagawa sila, nag-work sila, nagluluto din sila. Alam nila yung day-to-day ng pressure, pagod, lahat. No? Sila yung mindset nila is pantay-pantay kami dito. So, yung treatment is mas, fair ka sa tao. Gets. Compare sa manager na, manager ako, sundin mo to. So, yung iba natatakot magsalita. So, it baka holds dito." the team back Yes. pa. So, pag team leader, mas open yung team. Kasi feeling lang, team leader, team.
Team. Ibig sabihin, tinutulungan yung team. Iba yung pangalan pa lang, ang layo na eh. Manager, di ba? So, yun yung nakikita. Ayun yung sa tingin kong kailangan when it comes to food business talaga. Okay. So, for me, the failure that I learned the biggest lesson is also very related to the team. Wow. Team talaga. Because, well, maybe some of you listening right now, you feel like you can do it all alone. Kaya ko yan, di ba? Magaling naman ako eh. But yes, maybe you will be able to. Maybe to a certain extent, maybe you can bring the business to a certain level alone. You can. Pero you need a team to bring it to where it can go. Gets? Like, you can only bring it so far. But with the right people, you can bring it out of the stratosphere, di ba? Yeah. Agree naman ako doon. But, yun nga yung sabi ko sa'yo, medyo iba lang twist lang. Ayun yung isang first stage. Pero dapat marunong ka rin mag-filter kung ano lang talaga yung kailangan mo na team. Prioritization is the Kasi team. especially sa cash flow. Yeah. Di ba? Well, when I say team kasi, I'm thinking about business partners. Yeah. But at the end of the day, hindi lahat ng business partner is ayaw magbabayad. What do you mean? Yeah, example, ako before, yun nga, isang failure ko yung nag-trust ka sa tao, kala mo business partner. Yung pala, i-ask ka, bakit di mo ako binabayaran? Bakit di mo ako gantuin? So, Which is what my point is. Yun yung Yeah. point ko na that's my failure. Na I brought in, well, I trusted business partners that they didn't really see the vision, and I guess the easiest way I could put it is we were redundant. Meaning, ito yung lesson. So yung lesson, the learning is work with people whose strengths are your weaknesses. Nga. yes, correct. Yun, na kailangan complement kayo. Yun yung, kasi yung first team ever ko, food and beverage business, I partnered with my roommates in college. So almost same kami lahat ng skill set, di ba? Same din kami ng budgets kasi Correct. student kami lahat. Same kami ng pinanggagalingan. So, parang same lahat, di ba? Pati yung pwede naming magawa, yung kaya naming gawin is the same. So, ang nangyari is when it came to a point where kumikita na si business, parang nagtuturoan na parang, ba't di mo ginawa yan? O ba't ako gumagawa nito? Kumbaga parehas kasi kayo ng task. Ng strengths, di ba? Tsaka yung magiging task niya. Correct. Diba? So parang, ginawa ko na yun. Hindi ka na namin kailangan. Oh Ayan my na. God. So, Sino kaya yon? yeah. No, the thing is now, okay na. Kumbaga, naka-move on na rin ako. Meron pa, syempre may kirot ako doon. Kasi, May kirot pa konti. kasi binild ko yung company na yon. Idea ko siya. Actually, recipe ko From siya. scratch talaga, Logo diba? ko rin siya. I mean, kahit tanungin mo naman sila ngayon, hindi nila madedeny na talagang galing sa utak ko talaga yung correct. company. But the thing is, yun na nga, like, I should have worked with people who we need each other. Hindi lang you can work together. It doesn't work that way. You have to work with people who you need to grow. Diba? Kumbaga yung, dito ako magaling, dyan ka magaling, tulungan tayo. That's what I realize. That's my learnings sa Especially kung failure. business partner talaga. Correct. Yun. And importante yun. Especially kung balak mong mag-food business kasama ng business partners. Kasi mamaya inisip mo, friend mo yan. Okay yan kasi friend mo siya. Iba yung friend sa business. partner. Yes, correct. Kasi doon lumalabas yung tutong kulay ng tao. Especially kapag may pera na. Correct. Lalabas na. Ayun. So number one, I guess team. It's important whether or not these are your employees, your staff, or your partners and your business partners. It's important to observe, Yeah. 'di ba? Or to trust whatever. Yes. How do you do that? You test them, 'di ba? And you see if you can. Number two, make sure yung mga kaya mong gawin, kailangan nila. And yung mga kaya nilang gawin, kailangan mo. Compliment ko baga. Kasi kailangan mo kasi sinabi mo nga priority. Correct. 'Di ba? So yun. So, ang dami na nun, 'di ba? Kaya nga eh. I'm Parang sure ang dami na sa nakatulong. utak mo dyan ah. I'm sure nakatulong yun. Kasi for me, just doing that, ang dami mo ng heartbreak na maiwasan. Correct. Because now that I've okay, may next na ako. Meron ka ba naisip? May isa pa ako failure. Ikaw muna.
Sige. Okay. Isa pang failure ko siguro yung hindi ko masyado tinutukan yung finance. Nako, failure ka rin yan. Oo, yan. Before. Oh, So, yun yung isang hindi ko tinutukan. Masyado akong passion. passionate lang. Like, okay lang yan. Bilhin mo lahat yan. Bilhin ng okay lang yan. Invest. Yung pala, hindi mo na nakikita yung cash flow mo. Bumababa na hanggang sa, wala na, bumagsak ka na. So yun, isa yun sa... So how do you solve that? What's your learning there? Yun yung So yun, failure. Ano yung learning? when it comes to finance and budgeting, kung ano lang talaga yung kailangan ko, yun lang yung binibili ko. And mini-make sure ko na may value talaga siya. Like, malaki yung magiging outcome nito once na binili ko to or in-invest ko to. Can you give an example of something na binili mo na walang value pala, and then something na binili mo na, wow, grabe pala yung value? Sa food business, siguro yung yung walang value, yung machine na mumurahin. Oh, okay. So, example yun. So, doon na lang tayo sa mura kasi makatipid tayo. Yes. So, bumili ako ng mumurahin. So, hindi ko kumbaga inisip ko yung yung pera, tipid ako dyan, marumurahin lang. So ngayon, nung ginamit ko siya, nasira, palit na naman ako. Hindi pa yon, nasira din yung quality ng pagkain na ginawa ko. So, Nawalan din ng sales. double whammy ka doon. Yes. So, yun yung isang failure So, ko. basically, you're saying invest in equipment that you know will last. Yes. And that you know will be quality. Yes. So, yun yung isang failure ko before. So, what if you don't have the budget to do that? Ayun lang. Mahirap yan. Yun nga, depende nga yun sa food business eh. Especially kung restaurant ka or case-to-case scenario yun. So, yun yung part na yun na wala ka talagang pera. Siyempre, at the end of the day, manpower. Kailangan tututukan ng manpower yung quality ng product. Gets mo? So, Isa babawiin mo siya sa manpower. Sa galing ng staff. Yes. Sa Like, training. kailangan tutukan mo maigi yung paggawa dyan. I mean, yung di talaga, kailangan may time talaga na, wag mo iiwanan So, yan. bawiin mo basta-basta. sa manpower. Yes, sa manpower ka mag-invest. And second, siguro sa pagsira nun, pag nasira, yun nga, kailangan din, meron kang, mabilis mo siyang mabili yung mga parts na yun na mura lang din. So, kung hindi mo afford yung top of the line, yung madaling ma-repair. Yes. And then, yung easy yung materials mabili sa labas. Kumbaga, Kasi, bili ka ng Toyota. Yes, parang ganun. Pili ka din na mabilis and accessible yung service center. Kasi nonsense na, binili mo mura, hindi mo naman pala mapapaayos. So, nonsense din bumili kang mura. Dapat yung maaayos mo din, di ba? Agad. Okay. So, do you have a specific equipment na magibigay mo example? Something Si Daniel, pinapahirapan talaga yung mga Hindi, tanong kasi nito. I think I know na yung yung steamer ba yan? Yeah, isa yun, yung steamer. Oo. Sobrang isa yun yung pinakamahirap na machine na ginawa ko na mura lang siya, pero laging nasisira. Nasisira siya tapos ang hirap niyang ipaayos sa labas. So yun yung maging struggle ko. Kumbaga, paano mahirap? Parang ang hirap maghanap dito na talagang marunong mag-ayos ng steamer. Kasi kanya-kanyang technician yan bawat machine So isa yun. Okay. So know your equipment. Know your equipment. Know where to get quality if you can afford. Also know where to repair the cheap one if you can't afford. Yes, correct. So the failure there is the wrong budgeting of what to buy. Oo, correct. So finance, meron din akong horror story sa finance. Kasi ngayon, dyan ako, diba, from college, dyan ako mahina talaga. Correct. So I usually outsource it. And when I outsource, syempre, hindi ko siya forte, nadadaya ako. Yun. Kumbaga, hindi mo naaral. Yeah. So, kasi ngayon na, lalo na when you're younger, madali ka magtiwala, madali ka mag-trust. Diba? Diba? So, balik tayo sa trust. Diba? Number one talaga yung trust na yan So, it's more of like, I guess the advice I could give is like, give them access but don't give them control. Yes, correct. Yun, diba? Give them access pero don't give them control. Like dapat sa'yo, hawak mo yung pera. Yan. Pero sa'yo yung papel. Ako kasi binibigay ko yung pera. Yun ang mali mo dyan. Binibigay ko, pang ano ba yan? Pang BIR pa yan? Ito. Pang SSS ba yan? Ito. Yung pala,
ayan na. Tinakbo na pala lahat. So alam niyo Kaya na pala, mag-iingat kaya kayo. pala tuwing nagmi-meeting kami, siya naka-frap, ako tubig lang. Sabi ko, wow, naka-frap ka ha. Tapos i-declare sa sa expenses. Doon pala napunta lahat ng pera. Oo. Diba? Oo. Marami talagang way. So that's a thing. Like, there are such thing as, well, I know it might sound harsh, but there's such thing as evil people. Correct. There are some people that will really take advantage of you, especially if you allow them. Especially if you show na, ito, kaya kong paanohin to, paikutin to. Correct. So yun na nga parang, that's why they say business is not for everyone. Because especially kung malambot ka na tao. Nako. Balot-balot ka na. Hindi para sa yan eh. Not Kailangan for the sa mga faint of heart. warriors yan. Warriors. Because business is a battlefield. Yes, correct. Yeah. It's either you will eat them alive, whether you like it or not, or you will be eaten. Correct. Yeah. So even if you're a good person, you have to be ready to defend your home, your house, diba? Defend your people, defend everything. Diba? So I guess for me, my learning then is to also move out of your comfort zone. Diba? Kasi yun din growth eh. Growth is outside the comfort zone. Pangmalakasan yung failure mo talaga dun. Yeah, because sometimes, diba, ayun na nga, actually journey yan eh. Ang dami mong learnings eh. Kailangan matutunan mo muna to bago ka maging ready para matutunan mo yung next Para lesson. doon, Kumbaga kasi, hindi ka pwede mag-fast forward na ito kagad yung matututunan mo kasi hindi ka pa ready eh. Babalik ka lang din ulit dun. So, before you learn this lesson, you have to learn this lesson first. Correct. So, my first lesson was, work with people whose strengths are your weakness. Lesson 1, move forward. So, alam ko na yung strength ko. So, na-discover ko na yung strength ko. Which is, yun yung advice ko sa mga listeners right now, find your strength. Number 1. Kasi, kaya ka lagi nagfe-fail kasi pinipilit mo na, hindi, dito ako, ito yung gusto ko, yung pala di ka doon magaling. Yung core values mo talaga. Correct. Hindi yun gift sa'yo ni God. Correct. Diba? Na para pinipilit mo, hindi, gusto ko pero ito pala yung gift mo, hinihintay ka lang. Correct. Diba? So yun, first, hanapin mo muna kung ano yun. And then, subukan mo, dun ka. And then, may ma-unlock ka na naman na, kaya pala, mas madali dito kasi ito talaga yung calling ko pala. This is my purpose. What do I mean? I'm being vague, pero hindi ko rin kasi alam kung ano yung sa'yo eh. Ikaw lang makakalam nun. Ikaw lang makadiscover nun. Like si Prime, grabe yung talent ni Prime sa food. Parang inano mo lang, chinapsoy mo lang yung sarap na, diba? So, kumbaga may Midas touch si Prime sa food. For me, it's more of speaking, diba? Correct. Dun yung kumbaga yung gifts ko, diba? So, we can complement each other kasi masarap yung food. Pag ako yung nag-present Deliver. niyan, boom, diba? Talagang grabe yung effect. So, ikaw, kung ano yung calling mo, mamaya yung calling mo, magaling ka sa construction ng food cart pala. Doon pala yung calling mo. Pinipilit mo na kitchen ka, hindi pala yun yung Pala dun. Correct. strength mo, diba? So that's the next lesson is you find your strength. And then when you find your strength, the problem there is sometimes you get comfortable. Ayun na. Lalo na pag kumikita ka ng pera, diba? Naano ka na eh. Okay ka na eh. Strength mo na yan. Nahanap mo na eh. Pero paano ka mag-evolve kung hanggang dun ka lang? Kumbaga, Diba? So yung next lesson dun is, now that you know your strength, move out of the comfort zone. And challenge yourself to learn yung mga hindi mo strength. Diba? Tama. So yun. So yun yung mga failure lessons na ano ko. So, team. Oo, Trust, team, strengths mo, gamitin mo. Work with people na hindi mo strength yung strength nila. And then be prepared to challenge yourself to grow. correct. If you're not prepared, wag ka magnegosyo. Oo. Sabi nga nila, Diba? Oh. kailangan mo daw maging warrior talaga. Oh, diba? talaga. Espadang. Kaya nga food warrior. Ayan! Diba? Yari na. Food warriors. Oo. So kung ano yon, ayan. Yun. Pag-uusapan natin yan sa ibang Basta episode. makakatulong yan sa food Oo. business nyo. Yes, Ayan. correct. Oo, tama. So, i-reveal namin yan sa ibang episode. So, nandyan About lang sa yan. food warriors, diba? Because, I mean, yun yung point din ng podcast is gusto natin makatulong. Diba? Correct. Isa din yun. The end of the day, kasi ang dami nga naming failure. So, para hindi nyo maulit yung failures namin as business people, we're not saying we're the best.
Yes. Wala namang sinabing kami yung the best sa food. Pero may napagdaanan din tayo, no, Prime, na pwedeng wag mo na daanan. Tulungan ka na lang natin. Especially sa failures, ang dami namin yan. Hindi ko lang malabas lahat dito. Sobrang Too dami much. nun eh. So, pinili ko lang yung mga failures na sa tingin ko na importante ngayon palang malaman nyo na. Yung first. Yun. Unang-una yun, yung trust na yun. Trust. Grabe Yun yung pabalik-balik. Mabigat. No? Yung So, yun. tamang tao talaga. So, I feel like dun muna para hindi rin sila ma-overwhelm. Kasi marami na rin. I feel like from this episode alone, you will have a lot to think about. Mamaya from this episode alone, ma-realize mo, hindi pala ako mag-food business. Wag na lang. Okay Parang lang din, di ba? Dini-discourage na natin. Hindi, sinasabi lang natin kasi a lot of people think food business is easy. Yes. Akala nila luto-luto lang eh. So it's not. Especially if you've never tried. It's one thing to think it's easy. It's another thing to do it and realize the reality of the business. Correct. Diba? So it's not the easiest business to do. It's not the cheapest business to do. Correct. So kumbaga, don't underestimate the food business. So kumbaga, may tuition fee ang pag-open ng food business. so kailangan gusto mo talaga. Correct. All in ka dapat 100%. Actually, ganyan naman dapat kahit anong gawin natin sa buhay, 'di ba? Hindi lang sa food, sa lahat ng bagay talaga. So may maiiwan ka? Last na bago we close it, anong last message mo na sa mga nakikinig na failure, about avoiding failure, last advice mo? Yung failure, siguro yung pag-accept nyo sa failure. Okay. Diba? Gets nyo? Kasi yung failure is failure na eh. Tapos i-accept nyo pa siya as failure. Gets nyo yung parang nagigets nyo ba yung point ko? Parang yung failure na yon is start yon kung saan ka papunta. Yun. And hindi siya harmful sa atin. Gets nyo yung point ko? It's not the end. It's only the beginning. Yes, ganun. Sabi ko na nga ba, si Dan talaga. So, don't think of failures as the end all. Think of it as a fresh start. Yes. Diba? Na, now I'm better. Now I'm stronger. Now we can go forward. Diba? And marami kasing mga tao na takot sa failure. Embrace it dapat. Yes. No? Dapat, best friend mo yung failure. Wow. So, ganun mo siya tingnan. Like, pag may failure ka, wow, may tinurong bago sa akin. So, may papunta ako. Saan kaya yon? Ano na kaya yung next? Bakit ito nangyari? May purpose to. Yes, correct. So, yun. Embrace mo yung failure. For me, my last na maiwan ko sa listeners is take failure with a grain of salt. Meaning, separate mo yung sarili mo dun sa nangyari. Kasi minsan, wow, diba? malaman yun Kasi minsan, na-fail ako. Ibig sabihin, failure ako. Pero hindi naman yun yes. eh. Diba? Oh. Nag-fail ka. Hindi ikaw yung failure. Correct. Ibig sabihin, may ginawa kang mali. Ngayon, hindi mo na siya ulitin. Ngayon, dapat mas okay ka na. Kumbaga, inako nila yun. So, wag mo internalize. Kumbaga, i-separate mo sarili mo dun sa nangyari. Pero ngayon, na alam mo nang gagawin mo. Next time, wag mo na hayaan maulit. Become better. And then, focus ka na lang sa pwede mong improve. Correct. Kesa na, wala na, down ka na. Yeah. Kumbaga, wala na, nag-stop na yung mundo mo dahil dun sa isang senaryo na hindi mo maintindihan. Na wala ka namang magawa kasi nangyari na. Oo. At the end of the day, lagi yung tatandaan, guys, na yung failure na pinagdaanan nyo, especially sa mga naging malalaking brand na, is pinagdaanan yan lahat. Everyone had to pass through that to become what they are. So, yung pinagdadaanan mo is normal lang and kasama sa process yon. And then yung tinatawag na battle scar. Wala naman naging hari na walang mga scar dahil pinaglaban niya yung trono niya, diba? So just remember na that's part of the journey. And if you're getting too wounded from this battle, maybe it's not the battle for you. Maybe your battle is supposed to be somewhere where your strengths are elevated. So, hindi namin sinasabi, dapat ka mag-food business. Hindi rin namin sinasabi, wag ka mag-food business. Correct. Sinasabi namin, hanapin mo kung saan ka dapat. Correct. And hanapin nyo kung saang pagkain. yeah. And kung dito ka, nandito kami para tumulong sa'yo. Tutulungan ka diba? namin. We're here to help you. You can reach out in our socials. We'll plug it at the end of the show. Yes. Hopefully, nag-enjoy sila sa episode natin today.
it was nice to recall mga Oo, natutunan. actually, mabigat sa akin, Dan eh. Parang, alam mo yung feeling na minove on mo, na babalik mo yung mga failure na yun. Pero para sa kanila rin Para kasi. sa inyo, So ibibigay hopefully, yan sa inyo. may natutunan kayo this Yes. episode. This is What's Hatching. See you guys next time. So if you've made it this far into the episode and you like what you're listening to, please do make sure to Like, share, and subscribe. on all our social media platforms. That's What's Hatching POD. See you.